So, bago tayo magsimula, mag-pray muna tayo. Amang Diyos na nasa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami ay dumudulog sa iyo sa gabing ito upang hingiin na pagpalain mo iyong salita. Ini ko ang kapangyarihan mo at bisa ng iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat narito sa loob ng bahay panambahan mo. Pagpalain mo rin ang YouTube, ang Facebook, ang Himpapawid, ang Internet. Maabot natin, Lord, ang lahat ng tao sa buong mundo. Maabot natin yung 240 na bansa sa pamagitan ng panalangin ito. Palawakin mo ang aming pangaral. Ini ko ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa gabi ito. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. 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 So, salamat sa Diyos. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Si Lord magpagaling, maghimala, magpalaya sa gabi ito. Salamat po kayo. Patuloy mo kaming puspusin ng iyong Espiritu. In Jesus' name. Amen. Amen. Ito yung ating mensahe ngayon patungkol ito sa buhay ni Moises. Sa Exodus chapter 32, verse 30 hanggang 33, sunod-sunod na verse. Exodus chapter 32, verse 30 hanggang 31, verse 33. Patungkol ito sa kasalanan ng Israel. Kasalanan ng Israel. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ang nagawa ninyong kasalanan sa Diyos. Napakalaki ng kasalanan nagawa ninyo sa Diyos. Aakyat ako ngayon sa bundok at manalangin kay Yahweh. Manalangin sa Diyos. Baka sakaling mahingi ko kayo ng tawad. Amen? Baka sakaling mahingi ko kayo ng tawad. Sa 31, umakyat ka sa bundok si Moises at nalangin kay Yahweh. Sinabi niya sa Diyos, napakalaking pagkasala na nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ito yung napakalaking kasalanan ng Israel. Sa pag-alis nila sa Ehipto, si Moises nag-fasting ng 40 days, 40 nights doon sa bundok. Nakipag-usap sa Diyos. So dahil matagal si Moises, 40 days, 40 nights ba naman, sinabi ng mga tao, hindi na namin alam kung ano nangyari sa Moises na yan. Kaya sinabi nila kay Aaron na pare, igawa mo kami ng Diyos na sabihin na naglabas sa amin sa Ehipto. Kaya si Aaron naman na tanga, pumayag sa sinabi ng mga tao. Pero si Aaron, isang pare, alam niya kung ano yung katotohanan, nakakainis. Amen? Alam niya yung katotohanan tungkol sa Diyos, pero ginawa pa rin niya yung Diyos-Diyosan. Gumawa siya ng, sabi niya, hubarin niyo yung inyong mga hikaw, mga ginto. At naghulma siya ng anyong baka at sinamba nila. At sinabi nila, ito ang Diyos namin na si Yahweh, naglabas sa amin sa Ehipto. Nakagalit ng puso. Amen? Si Moises, sabi ng Diyos, bumaba ka, tingnan mo yung bayang iniwan mo. Nagpakasama. Nagpakasama sila. Nung bumaba si Moises, dala-dala yung 10 utos. Sa galit ni Moises, ibinalibag niya yung tapyas ng bato na may 10 utos. Kaya ito nadurog. Sa galit. So sinabi ni Moises sa mga Levita, sinabi ng Diyos kung sinong panig sa Panginoon, lumapit. Lumapit sa kanyang mga Levita. Sabi ni Moises, kunin niyo yung mga tabak at patayin ninyo yung lahat ng taksil sa Diyos. Kaya 3,000 yung namatay sa panahon na yun. 3,000. Lahat ng inyong kamag-anak, kapatid na sumamba sa baka, patayin ninyo. Kaya nung mamatay na sila, nawala ang galit ng Diyos. Kasi kasumpa-sumpa yung kanilang ginawa. Ang bilis nilang mawala sa kautusan. Ang bilis nilang tumalikod sa Diyos. Amen? Nakakagalit ng puso. Alam nilang malaking kasalanan yon. Itong si Aaron naman, kaya nasabi ko yung ganun, napakahina ng loob. Isa siya sa binili ng utos. Bago sila pumasok sa lupang pangako, ito yung sabi sa kanila ng Panginoon. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niya yun. Pero ang hina niya, napakaduwag niya. Hindi niya tinayuan yung tama. Amen mo ba?
Gumawa siya ng Diyos-Diyosan at ito'y sinamba ng mga tao. Kaya nagpakasama yung mga tao, naghandog sila, naglasing sila. Tapos ito'y pinagsayawan nila ng mahalay na sayaw. Kaya nagalit ang Diyos. Si Moises din, na 40 days, 40 nights, ay nag-pray, nanalangin, sobrang hirap para sa kanila, para kausapin ang Diyos sa sila'y kahabagan. Nagalit. Amen. Kung ikaw ba naman matino, hindi ka ba magalit sa ganun? Alam mo yung utos. Amen. Alam mo yung salita. Tapos gagawin mo pa yung kasalanan. Tatalikod ka sa Diyos. Amen. Kaya si Moises, another 40 days, 40 nights na naman. Katatapos lang mag 40 days, 40 nights, another 40 days, 40 nights na naman na panalangin at pakipag-usap sa Diyos. Sinabi niya sa Diyos na paraking pagkasalang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos ang ginto. At sabi ni Moises sa 32, ipinakiusap ko na patawarin niyo sila. Ay, yung pakiusap ni Moises, patawarin yung mga suwail, mga taong makasalanan. Amen. Yun yung kanyang pakiusap sa Diyos. Ipinakiusap kong patawarin niyo sila. Kung hindi niyo sila mapatawad, burahin na niyo ang inyong aklat, ang aking pangalan, sabi ni Moises. Isang sakripisyo. Payag siya mawala ang pangalan sa aklat ng bahay. Mabswelto lang yung mga makasalanan. Matinding kompasyon. Kung hindi niyo sila mapapatawad, burahin na niyo sa inyong aklat ang aking pangalan, sabi ni Moises. Amen? Malaking pag-ibig sa kaluluwa ng tao. Sa mga makasalanan, payag siyang burahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kapalit ng mga tao, mapatawad lang sila sa kanilang mga kasalanan. Kakaibang klaseng puso. Amen? Kaya si Moises kinalugdan ng Diyos. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Hindi naman pumayag ang Diyos na yung matuwid ay burahin ang kanyang pangalan. Kundi kung sino talaga yung nagkasala, yun yung buburahin sa aklat ng Panginoon. Amen? Napakabait ng Panginoon. Kaya, yun yung bahagi natin na ilapit sa Diyos ang mga makasalanan. Hingi ng tawad. Hindi lang naman pagsamba sa Diyos-Diyosan yung kasalanan. Yung hindi pagsamba sa Diyos, kasalanan. Yung hindi pagkilala sa Kanya, kasalanan. Yung hindi paglilingkod sa Diyos, kasalanan. Napakaraming pwedeng maging kasalanan ng mga tao. Amen. Nahihingi natin ng tawad, tulad ni Moises. Ito kasi ang bahagi natin, malaking bahagi na ginagampan natin, na ilapit sa Diyos ang mga tao. Upang ihingi ng tawad yung mga kasalanan ng mga tao. Kasi pag walang manalangin, walang tutugunin ang Panginoon. Eh sabi ng Lord, naghanap siya ng taong ipagsanggalang yung kanyang bayan. Pag wala siyang makita, ibubuhis niya ang kanyang puot. Amen. Pag wala siyang nakita kahit isa, ibubuhos niya ang kanyang puot. Sa panahon natin ngayon, marami naman nagpipray. Amen. Eh yung bahagi na ginagampanan natin tulad ng bahagi ni Moises, ito yung ihingi ng tawad sa Diyos ang kasalanan ng mga tao. Ilapit sila sa Diyos. Kasi ang susi ng pagpatawad nandyan lagi. Kapag may humingi ng tawad sa Panginoon, kaya nga yung pag-ayo, no, pagpapasting, pag-ayo, tanda ng pagpapakumbabayan sa Panginoon. Panalangin. Yung ating mga pamilya, ipag-pray natin. Yun yung bahagi natin na ginagampanan sa mundong ito. Na ilapit sa Diyos yung ating mga pamilya. Yan yung bahaging ginagampanan ni Moises. Yung inilagay sa kanya ng Panginoon, sa kanyang puso. Yung pasanin na yan, yung kumpasyon na yan. Amen. Yung pangasiwa, pamamahala. Amen po ba? Kaya tayo yung ating pinakamalaking bahagi. Tulad ng bahagi ni Moises. Lalaging idulog sa Diyos ang mga tao. Hingi ng tawad. Yung kanilang mga kasalanan. Amen. Yung pamilya natin, na mga matigas ang ulo,
Hihingi natin ng tawad sa Diyos. Amin po ba? Ayaw kumilala sa Diyos, ayaw sambahin ang Diyos. Imbes na sa Diyos sumamba, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya isa yan sa ikinagagalit ng Diyos. Yung sumamba sila sa Goya. Ang bakang ginto na hinulma ni Aaron. Kaya si Aaron dapat lipulin na rin ng Diyos yun eh. Dapat lahat sila lilipulin ni Lord. Sabi ng Diyos, sa'yo ko na lang Moises pagmumula ng lahi na kasing dami ng bituin sa langit, bangin sa dagat. Ikaw na lang padadamihin ko. Matindi ang pakiusap ni Moises. Huwag naman po, Panginoon. Maawa ka naman po sa mga tao. Nilabas mo sila sa Ehipto, dalhin dito. Anong sabihin ng mga taga-Ehipto? Hindi mo sila kayang dalhin. Hindi mo sila kayang pangalagaan. Patawarin mo na sila. Yun yung matinding pakiusap ni Moises sa Diyos. Amen. Yun yung kanyang pagsusumamo sa Panginoon. Pakiusap sa Diyos na mapatawad lang ang kasalanan ng taong bayan. Amen. Kaya sabi ni Moises, kung hindi niyo sila mapapatawad, burahin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Ito ang sagot ng Panginoon. Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Amen? Sinasakripisyon ni Moises yung kanyang sarili. Kasi mabigat talaga yung kapag ang tao hinahatulan na ng kasalanan, sa kanyang kasalanan. Kapag siya ay nahulog na sa impyerno, ang impyerno walang lagusan. Hindi ka makalusot doon. Mahirapan ka doon. Araw at gabi kang tatangis doon. Kaya yun yung iniisip ni Moises. Napakatindi na kanyang pasanin sa kanyang bansang Israel. Amen. Kumbaga, ito'y pasanin din ng Panginoon. Ito yung puso talaga ng Diyos na kinalulugdan ng Diyos na puso ng tao. Kung ano tinuturo ko, yun ang laman ng puso ko. Amen. Kung ano yung tinuturo ko, sinasabi ko, yan ang desire ng puso ko. Kung ano lumalabas sa bibig ko, yan ang laman ng aking puso. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpipray, nag-ayuno. Para ilapit sa Diyos ang mga tao. Para mapatawad ang napakaraming kasalanan na ginagawa ng tao. Sa Diyos. Amin mo ba? Tulad ni Moises. Dito sa bilang, chapter 11. Chapter 11, verse 10 hanggang verse 17. Sunod-sunod na verse. Bilang chapter 11, verse 10 hanggang verse 17. Sunod-sunod na verse po yan. Narinig ni Moises ang reklamo ng lahat ng sambahayan. Nakatayo sa pintuan ng kanilang tulda. Tungkol nito sa pagrereklamo. Nagalit ng labis si Yahweh, kaya nanlumo si Moises. Kasi alam niyang sa pagreklamo na yon ay may parusa. Ay nanlumo siya. Ipinanlumo niya yung kasasapitin ng mga tao. Ikinalungkot niya yung sasapitin ng mga tao. Kasi napuno ng Diyos sa kanila. Kareklamo nila. Nagalit na labis si Yahweh, kaya nanlumo si Moises. Itanong ni Moises kay Yahweh, bakit niyo ako ginaganito? Isang katanungan din minsan sa ating mga puso. Ano ikagalit niyo sa akin? Bakit niyo ako binibigyan ng ganito kabigat na pasanin? Kasi pasanin niya yung taong bayan. Kasi nung ilabas ni Moises yung Israel sa bansang Egypto, 600,000 people ang lalaki. Mahigit. Ay yung mga babae pa, yung mga bata pa. Kaya kung tutusin natin, halos mga 2 million mahigit yung dala niya, akay-akay sa ilang. Amen? Kasi 600,000 yung lalaki. Tapos mga babae pa. Tapos mga kabataan pa. Sa isang pamilya, may 5 anak. Sa panahon nila, padamihin talaga sila ng Lord. Padamihan talaga ng anak. Amen? Walang limitasyon. Parang natin 5. Mahina na yun yung 5. Kaya, kung tutuusin mo, yung dala ni Moises, higit 2 milyong tao sa ilang. Amen pa ba? Amen.
Napakadaming tao ang kanya. Kasi ang mga kabataan ay mga tao na rin yun eh. Amen. Napakabigat na pasanin. Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sabi ni Moises, alagaan ko ba sila tulad ng pag-alaga ng isang ina sa kanyang anak? Hanggang sa makarating sila sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila ako titigilan sa kahingi ng karne. Sa Ehipto, alipin sila. Nakakahingi nga sila ng karne, kaya lang alipin sila doon. Wala silang kalayaan. May pakwan nga doon, may sibuyas. Lahat ng mga prutas doon. Kaya sa ilang naman, yung kanilang kinakain ay mana. Umuulan yung mana. Sumasama sa hamog. Wala silang gagawin, kundi sumunod lang. At libre ang pagkain. Hindi sila nagtatrabaho. Kain lang sila ng kain. Dampot lang sila ng dampot ng mana. Pero andun pa rin yung pagreklamo. Kaya narindi ang paginagalit sa pagreklamo ng tao. Walang kasiyahan. Amen ba? Walang kasiyahan. Hindi naging kontento. Kaya yung wala ng pagkukontento, ikinagagalit din ito ng Diyos. Ikinagagalit ito ng Diyos. Walang pagkukontento sa binibigay ng Diyos. Amen? Sarap buhay nila. Kain na sila. Inom na sila. Matutulog na sila. Pagkinabukasan, may hamog na naman. May mana na naman. Kuha na naman sila. Kain na naman sila. Hindi sila nagtatanim kasi nagtanim na sila nung makarating na sila doon sa Kanaan talaga. So, habang naglalakbay sila, wala silang ginawa kundi kumain lang at uminom. Amin ba? Wala silang kapagod-pagod. Pero panay pa rin ang reklamo. Kaya sa ating buhay, kapag nagreklamo tayo, nagagalit din ang Diyos. Kasi walang kakuntintuhan. Nandiyan na lahat. Wala pa rin pagkakuntinto, reklamo pa rin ang reklamo. Imbis na mag-praise sa Panginoon, reklamo ang narinig ng Panginoon. Imbis na makita sila ng panampalataya at manalangin sa Diyos, puro reklamo ang narinig ng sa Panginoon. Kaya nagalit ang Diyos. Kaya, si Moises ay nagkaroon na napakabigat na pasanin sa mga tao. Amen. Si Moises ang pinakapastor nila noong panahon nila. Alagaan ko ba sila tulad ng pag-alaga ng isang ina sa kanyang anak hanggang makarating sa lupaing ipinangako ninyo sa aming manununo? Ayaw nila ako titigilan sa kahingi ng karne. Sana ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao. 600,000 mahigit. Kasama pa yung mga babae. Hindi, lalaki lang kasi binibilang nung time na yun eh. Hindi kasama yung mga babae. Hindi kasama yung mga bata. Napakaraming tao. Kahit na ubusin ko, sabi mo, yung isda sa dagat, patayin yung dala naming hayop, hindi magkasya doon. Kakapusin. Kahit na hulihin lahat ng isda sa dagat, kahit na katayin lahat ng hayop ng dala, kukulangin. Hindi siya sapat. Sabi ni Moises, sana kukuha ng ganun karaming pagkain. Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Ito yung pakiramdam ng isang taong may pasanin. Akala niya nag-iisa lang siya. Kasi kanya lahat ang kabigatan. Amen. Kasi hindi pa siya natuturuan ng Panginoon kung ano yung dapat niyang gawin. Amen. Pakiramdam niya, nagsusulo siya sa pasaning iyon. Amen. Napakabigat ang pasaning ito para sa akin. Yung mag-isa lang na balikatin yung responsibilidad ng mga tao. Tulad ng ating naranasan na pag mayroong mga problema, naramdaman natin yung kabigatan. Kasi bahagi tayo ng katawan ng Panginoon. Naramdaman natin yung pasanin na yun. Sabi ni Moises, napakabigat ang pasanin ito para sa akin. Kung ganito na lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa mamatay na lang ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Napakabigat talaga. Lahat ng tao dumadaing sa iyo.
Lahat ng problema, sa loob mo lahat. Lahat ng pangailangan, sa'yo nilalapit. Lahat ng kulang sa kanila, sa'yo dinadaing. Amin mo ba? Napakabigat na pasanin. Na parang pakiramdam mo, nag-iisa lang ako. Kaya binigyan siya ng Lord ng solusyon. Dahil dito sinabi sa kanya ni Yahweh, pumili ka ng 70 matanda na pinuno ng Israel. Yung mga kilala sa kanilang lipi. Yung mga kilala sa lipi, isama mo sila sa tulad ng tipanan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makipag-uusap sa inyo. Babahaginan ko sila ng Espiritong ibigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabi ng Panginoon. So yung 70 na yon, hinirang yon. Kayo ba yung 70 na yon? Na makabahagi ni Moises sa pasanin? Amen? Bawat simbahan mayroong pasanin. Sabi nga sa Galatia chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin. Sa gayong paraan, matutupad niyo ang kautusan ni Kristo. Yung pasanin na yan, kautusan ni Kristo yan. Pagtutulong-tulungan natin yung pangailangan ng simbahan. Pasanin yan. Rental bill, water bill, electric bill, yung ating Meralco bill, maintenance, yung ating transportation, mission, medical mission. Mga pasanin yan. Amen? Yung mga responsibilidad sa simbahan, mga pasanin natin yan. Na masusolusyonan lamang yan kapag nagtulong-tulong tayo. Nagkaisa tayo, magkasama tayo, magkatuwang tayo, babalik naman tayo doon. Amen? Kasi pag hindi ka nakipag-isa sa pasanin, parang hindi ka bahagi ni Kristo. Wala kang pakaalam sa katawan ni Kristo. Amen po ba? Amen. Malaking bagay ang ambag ng bawat isa. Ang share ng bawat isa, malaking bagay yan. Dapat maramdaman natin yung pasanin na yan. Kasi pag hindi mo maramdaman yan, parang wala kang bahagi sa katawan ni Kristo. Parang hindi ka lingkod ng Panginoon. Kasi sabi nga, magtulungan tayo sa pagbuhat ng pasanin. Sa ganung paraan, matutupad natin ang mga kautusan ni Kristo. Amen? Para matupad natin yan, kailangan magtulong-tulong tayo. Galatia chapter 6 verse 2. Amen. So, utos ni Kristo yan. Natulungan natin yung ating pastor. Amen. Ang itinuturo ko sa inyo para naman sa inyo, bawat isa sa atin. Amen. Amen po ba? Para sa ating lahat yan. Para ipakita natin na kaisa tayo ni Kristo. Sumusunod tayo sa kautusan ni Kristo na ating Diyos. Amen po ba? Malaking bagay yan na ipinapakita sa Panginoon na may kabahagi ang bawat isa. Hindi yung sulo lang ni pastor. Kaya maraming mga pastor na tumatakbo, iniiwan ng simbahan at nagtrabaho dahil sa ganong pangyari. Hindi naturuan ng mga tao. Amen. Amen. Hindi naturuan ng mga tao ng pagtulong sa pastor. Kasi malaki ang ginagampal na pastor na pasanin. Ang share mo, isang malaking ambag. Amen po ba? At yan ay kalooban ng Diyos. Alam mo, nagbibigay ng pagluwalhati yan sa Diyos. Yung ating mga ikapo, handog pledge, nagbibigay yan ng pagluwalhati sa Diyos. Alam mo, mahirap bitiwan ang pera pag mahal mo ang pera. Kung pag mahal mo si Lord, simple lang yan. Yan po ang katotohanan doon. Eh, huwag natin mahalin ang pera. Higit natin mahalin ang Diyos. Kailangan natin yan. Amen. Kailangan natin sa buhay natin yan. Amen. Amen. Kaya, sabi ni Lord, pagdating niyo roon, bababa ako at makipag-usap sa iyo. Kausapin sila ng Panginoon at babagyan ko sila ng Espiritong ibigay ko sa iyo. Kasi mo ibigyan ng Espiritu ng pasanin. Meron siyang Espiritu ng pasanin. Yung compassion sa bayang Israel. Yung pagmamahal sa mga tao. Yung pangalaga sa mga tao. Diba naituro natin yan yung Peter, mahal mo ba ako? Pakainin mo yung aking mga batang tupa. Ha? Pasanin yun. Compassion yun. Peter, mahal mo ba ako? Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Peter, pang tatlong tanong, nalungkot si Peter. Ba't pang tatlong? Alam naman yun, Lord, na mahal ko kayo.
Wala namang naitatago sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Pakainin mo ang aking matitigas na tupa. Amen. Yung mga mature na tupa. Amen. Kaya yun yung compassion na iniwan ng Panginoon kay Peter. Kasi compassion ni Lord yun sa mga tao. Yun yung pasanin ng Panginoon. Huwag mong pabayaan ang aking mga batang tupa. Huwag mong pabayaan yung aking mga tupa. Huwag mong pabayaan yung pangatlong bahagi ng tupa. Amen. Bahagi mo yan, napakainin sila. Spiritual na pagkain. Salita ng Diyos. Amen po ba? Dapat mayroon tayong compassion tulad ni Peter na nagmamahal sa Diyos. Kasi kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo magagawa yon. Una, mahal mo ba ako? Nahigit sa mga ito. Mahal mo ba ako? Nahigit sa tao. Sabi ni Peter, oo naman Panginoon, mahal na mahal ko kayo. I love you, Lord. Amen po ba? Love you, Lord. Mahal kita. Kaya, doon lang yung binibili ng Panginoon sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Amen. Sa mga taong nagmamahal din sa kaluluwa ng tao. Amen. Amen po ba? Kaya yung pasanin na yan, ibinibigay ng Panginoon yung kanyang espiritu ng pasanin kay Moises at sa mga taong gusto ng pasanin. Huwag kayong matakot magkaroon ng pasanin. Paglilingkod sa Diyos yan. Amen. Huwag kayong matakot. Kailangan magkaroon tayo ng pasanin. Una sa pamilya natin. Pangalawa sa mga tao. Sa may mga sakit, sa mga ginapos ng demonyo, magkaroon tayo ng pasanin. Maramdaman at sa puso natin ang pagmamahal sa kanila. Amen. Kaya sasabi ko lang, na kung ano yung sinasabi ko, yan yung laman ng puso ko. Amen. Yan ang isinasalin ko rin sa inyo. Yung pasanin na yan. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpipray, nag-aayuno, para hingin sa Lord ang kaligtasan ng mga tao sa mga bansa. Kasi palawakin na Lord yung ating pangarap sa internet, palawakin na Lord yung ating pangarap sa impapawid, sa YouTube, sa Facebook, sa radyo, television, humihingi tayo para lumawak yung ating pangaral. Amen. Amen po ba? Umpisa yan sa 3. Naging 10. Naging 100. Naging 1,000. Ang mga tagapanood, tagapakinig natin. Amen po ba? Doon na nag-umpisa yan sa kakaunti. Habang tumatagal yan, dumadami na dumadami yung mga tagapanood, tagapakinig natin. Kapag may anointing ang iyong prayer, pag may anointing ang iyong pangaral, may bisa, marami ang pagpapalain ng Panginoon. Amen. Amen ba? Marami na nga nagpe-pre-request Marami na tayong mga tagapanood, tagapakinig. Amen. Kaya, ipapasa nyo lagi yung mga mensahe natin. Karoon din kayo ng pasanin kasi sa bawat mensahe na yan, mayroon talagang tatamaan yan. Mayroon talagang puso na masisintro. Yung pangailangan nila matugunan sa pamagitan ng mensahe ng Panginoon. Kasi ang pagpapala, dumadalo yan sa papunta sa atin. Amen po ba? Tayo mga kasangkapan na ng Diyos, mga instrumento na ng Diyos para abutin ang mga tao. Mas maganda nga sana yung loob ng Diyos makapag-mission tayo. Kaya lang may time ang pagtugon ng Panginoon. Amen. Lalawak din yan. Yung kontinente ng Africa, mga bansa sa Africa, yung kontinente ng Asia, mga bansa sa Asia, yung kontinente ng Europe, mga bansa sa Europe, yung kontinente ng North America, mga bansa sa North America, yung kontinente ng Oceania, mga bansa sa Oceania, yung kontinente ng South America, mga bansa sa South America. Ipinagpapasting natin yan, pinagpipray natin yan, na maabot sila ng Panginoon. Na makapag-mission tayo. Kung luluobin ng Panginoon, time ng Lord. Amen pa ba? Oras ng Panginoon, hindi natin oras yan. Kaya lang nasa process ng prayer yan. Amen pa ba? Yun yung desire ng puso natin. Natulungan tayo ng banal na Espiritu na makapag-mission tayo. Bigyan tayo ng interpreter. Amen. Wala namang mahirap na bagay sa Diyos. Si Moises nga, si Aaron yung kanyang interpreter.
Kaya lang mahal ang interpreter. Mahal ang mag-transfer ng word. May bayad din yun. Amin ba ba? Alam, wala namang bagay na may pag ginusto ng Lord. Lahat ng bagay si Lord ang ating resources. Lahat ng bagay si Lord yung ating provider. Amin ba ba? Walang bagay na mahirap sa Diyos. Dito sa Roma chapter 9, verse 1, verse 2, verse 3. Roma chapter 9, verse 1, verse 2, verse 3. Sa pangalan ni Kristo, ako yung nagsasabi ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling, sabi ni Pablo. Ang aking budhi, budhi, yung konsensya. Ang aking budhi. Roma chapter 9, verse 1 hanggang verse 3. Ang aking budhi, ang nagpapatunay na totoo ang aking sinasabi, saksi ko ang Espiritu Santo. Ginawa niyan saksi ang Espiritu Santo. Yung banal na Espiritu. Matindi ang aking malasakit, matindi ang aking kalungkutan, at di mapawi ang aking paglaramdam sa aking puso. Matindi ang kalungkutan niya at di mapawi ang kanyang paglaramdam sa kanyang puso. Dahil sa mga kalahi kong Hudyo, mas matamisin ko pang ako'y sumpain at mahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Parang sinabi nito ni Moises, di ba? Mas mabuti pa niyang alisin yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Masolve lang sila, mapatawad lang sila, ma-absuelto lang sila sa kanilang kaparusahan, sa kasalanan. Matinding pasanin. Matinding kompasyon. Payag ka na burahin na lang ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ma-absuelto lang yung mga makasalanan. Parang si Kristo. Kung inisip ni Kristo yung kanyang sarili nung time na yun, amin ba? Makinig kayo. Kung inisip ni Kristo yung kanyang sarili, pwede niyang iwasan yung cross, ang hirap na kanyang dadanasin. Pwede niya itong iwasan. Pwede siyang lumayo dito. Kasi napakahirap talaga yung kanyang pagdadaanan. Pero hindi niya ito iniwasan. Kinuha niya yung bigat ng kasalanan natin. Amen. Ito'y tiniis niya. Nagpakumbaba siya. Tiniis niya yung hirap para maabsuelto tayo sa ating mga kasalanan. Hindi niya iniwasan yung hirap na yun. Pagtitiis na yun. Hindi niya iniwasan yun. Bagkus ipinakita niya yung kanyang pagmamahal sa atin. Di po ba? Pinakita niya yung kanyang pagmamahal sa atin. Malasakit sa atin. Para maabsuelto tayo sa ating kasalanan at maligtas tayo. Makita ng panampalataya sa Kanya. Amen po ba? Amen. Matindi ang pinagdaanan ng Panginoon para sa ating mga kaluluwa. Kaya yun yung titingnan din natin. Kaya napakahirap ng dinaanan niya sa krus. Sobrang hirap. Pagtitiis para maabsuelto lang tayo. Kaya itong mga tao na si Moises, si Pablo, mga taong binigyan ng Lord ng pasanin sa panalangin, sa pag-aayuno, binigyan ng pasanin para sa kaluluwa ng tao, pamamahala, kumpasyon sa pamamahala, kumpasyon sa pangalaga ng mga tao. Hindi kasi basta-basta yung magkaroon ka ng pasanin. Naalala ko yung patotoo doon sa seminar namin, na nakita ng membro niya yung kanyang pastor na nag-ayuno, nanalangin. Karoon siya ng kumpasyon. Kaya hanggang ngayon, siya ang sumusuporta sa mga pastor, sa pangailangan ng mga pastor. Nakita niya kasi yung sakripisyo ng pastor. Yung prayer, yung pag-ayuno. Nakita niya yun. Kaya nagkaroon siya ng revelasyon doon na hindi niya pabayaan yung mga pastor na mga mahirap na pastor. Kaya hanggang ngayon, tumutulong siya. Nagbigay siya ng maraming mga pagpapala sa mga pastor. Kasi yun yung natanim sa kanyang puso. Hindi niya makakalimutan, sabi niya. Nakita ko yung pastor ko, nag-ayuno, nakita ko yung pastor ko, nagpipray para sa amin. Kaya nagkaroon siya ng matinding kabigatan sa kanyang puso. Kaya yung kanyang patotoo, hanggang ngayon, nagsusuporta sa mga pastor. Mayaman siya. Amen. Kaya nakagawa niya na tumulong sa mga pastor. Suporta ng financial, suporta ng mga bigas, suporta ng mga groceries. Amen.
Yun yung kanyang puso na ibinigay sa kanya ng Panginoon para suportahan yung kanyang pastor. Amen. Kasi malaking bagay ang ginagawa ng pastor. Siya ang nangunguna sa simbahan. Naging halimbawa ang kanyang buhay. Naging matatag siya. Naging malakas siya sa tulong ng Panginoon. Hindi po ba? Para pangunahan ang mga tao. Yan yung bahaging ginagamparan ng pastor. Iniingatan niya ang kanyang buhay. Iniingatan niya ang kanyang sarili. Para maging halimbawa na siya sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Para maging halimbawa siya sa kabutihan. Amen ba? Ang pastor nakikipaglabaka din para sa kanyang sarili. Yung pastor nakipaglaban din yan para sa kanyang pagtatagumpay. Amen po ba? Kaya, hindi madali ang maging pastor. Amen. Kaya si Pablo, di ba, nung tulungan siya ng mga taga-Pilipos, nakuha ng mga taga-Pilipos yung gantimpala ng Diyos. Yung suportan nila kay Pablo. Kaya nabuksan ang langit. At ang kayamanan di maubos-ubos, ibinigay sa kanila ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Philippians chapter 4, verse 19. Amen. Kasi may puso silang sumuporta kay Pablo. Kasi alam nila, sobrang hirap ni Pablo. Bago sila maitayo, maitatag, grabe ang sakripisyo ni Paul. Amen po ba? Hindi basta-basta ang puhunan ni Pablo. Pag-iyak, pag-ayuno, pagluha, pagtangis, pagpakumbaba, para sila ay sumampalataya lang kay Kristo. Hindi sila inakit ni Pablo sa pamagitan ng kanyang salita, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Doon sila inakit ni Pablo. Kaya, makita natin ang kahalagahan ng ginagawa ng pastor. Tulad ni Moises, tulad ni Pablo, tulad ko rin. Ayos ko kayo lumakas, tumatag, tumibay. Magkaroon kayo ng pasanin. Kasi pag wala kang pasanin, wala kang bahagi sa kaharian ng Panginoon. Dapat meron kang bahagi. At yung mga pasanin na yan, depende na rin sa inyo kung paano ituro yan sa baba nyo. Amen ba? Amen. Dapat may pasanin kayo mismo sa inyong mga puso. Mayroon kayong compassion mismo sa inyong mga puso para mailipat yung sa puso ng mga tao yung malasakit din. Amen. Kaya mahalaga na dapat alam natin kung ano yung mga itinuturo natin. Kasi yung mga itinuturo natin, nag-iipikto ito sa mga tao. Nag-i-influensya ito sa kanila. Amen. Kaya kasi ilang linggo natin tinuturo yung compassion. Yung pasanin. Kasi pang-leader yun. At pwede rin dito yung mga ordinaryong tao kung maturuan natin sila ng compassion at pasanin sa simbahan. Yung pagkakaisa, pagsasama-sama, pagkatuwang. Amin po ba? Ay, ulit-ulit kasi revelasyon ng Lord sa atin yan. Dapat tumalab yan sa ating mga puso. Tumagos yan dapat sa ating mga puso at maging buhay na natin. Amen. Kaya, yan yung pasanin ni Pablo sa kanya mga kalahi. Mas matamis yung pasabi ni Pablo yung mawalay ako kay Kristo. Maabsuelto lang kayo sa inyong mga kasalanan. Kasi marami mga Hudyo hindi kumilala kay Jesus Christ. Amen. Marami mga Hudyo hindi sumampalataya kay Jesus Christ. Amen. Kaya, mahalaga na makita natin yung kahalagahan ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Kung wala sila, paano tayo? Amen. Ano matutunan natin? Ay yung dati pa rin nating alam. Siguro, kung wala yung mga tagapagturo, nandun pa rin tayo nagagapos sa kasalanan. Hanggang ngayon, dapat wala pa rin tayong naintindihan tungkol sa kaligtasan. Amen. Kaya, alalahanin niyo si Job. Kahit matuwid, mabuting tao, may pagsubok pa rin. Alalahanin niyo si Abraham, kahit may panampalataya, may pagsubok pa rin. Amen. Hindi tayo makaligtas, kailangan maging matalino rin tayo. Huwag tayong maging kumpiyasado. Kasi ang demonyo, nandiyan lang sa palibot natin, paikot-ikot lang yan.
Nandiyan yung kanyang mga kampon, pag-ala-gala lang yan. Amen. Nandiyan lang sila. Buhay lagi yan. Amen. Mga tagubilin tungkol sa panalangin. Ano ba itong mga tagubilin sa tungkol sa panalangin? 1 Timothy chapter 2, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Unang Timoteo, lagi natin itong binabasa. O kailangan maramdaman natin ito sa ating mga puso. 1 Timothy chapter 2, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Una sa lahat, pinakiusap ko ang idulog ninyo sa Diyos. Yun yung pakiusap ni Pablo, idulog sa Diyos. Ang inyong mga kahilingan. Ano ba mga kahilingan natin? Panalangin, pagsusumamo, pasalamat para sa lahat ng tao. Ipanalangin daw po natin, ipagsamo natin lahat ng tao. Ipanalangin natin lahat ng tao. Pagsamo para sa lahat ng tao. Sa besto, idalangin niyo ang lahat ng hari. At mga may kapangyarihan upang kayo makapamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Amin ba? Una, panalangin para sa lahat ng tao. Pangalawa, idalangin yung mga hari. Pangtatlo, idalangin ang lahat ng may kapangyarihan. Lahat ng pamilya, idalangin natin. Sabi diyan, upang tayo makapamuhay ng tahimik, mapayapa at makadiyos at marangal. Yan daw ay nakabuti at nakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Sino ba tagapagligtas sa atin? Si Jesucristo. At ibig niya lahat ng tao ay maligtas. Yan ang ibig ng Diyos. Lahat ng tao ay maligtas. At makaalam ng katotohanan ito. Ayaw ng Panginoon mapahamak ang tao. Amen ba? Lahat ng tao nais siyang maligtas. Amen. At malaman yung katotohanan tungkol sa Kanya. Amen. Wala ang Diyos ang nais mapahamak ang tao. Ang nais niya, maligtas lahat ng tao. Amen po ba? Yan ang desire ng Panginoon. Yan ang kalooban. Kaya yung prayer natin, yung pag-ayuno natin, pakiusap sa Panginoon. Kahilingan sa Panginoon. Panalangin sa Diyos. Pagsusumamo sa Diyos. Na iligtas ng Lord ang lahat ng tao. Lahat ng hari. Lahat ng may kapangyarihan. Lahat ng pamilya. Yan ang tanging susi para tugunin tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin. Araw at gabing panalangin natin sa Diyos. Amen. Kung walang manalangin, paano tutugunan ng Panginoon? Amen. Kailangan natin ipaglaban yan. Yan ang mga revelasyon sa atin ng Panginoon. Na lahat tayo dapat marunong makiusap sa Diyos. Marunong humiling sa Diyos. Marunong manalangin sa Diyos. Marunong magsamo sa Diyos. Yung mga taong makasalanan, ipanalangin natin sa Diyos. Isamo natin sa Diyos. Yung mga may sakit, ganun din. Yung mga ginapos ng demonyo, ganun din. Ipinakikiusap din yan sa Diyos. Hinihiling din sa Diyos. Idinadalangin din yan sa Diyos. Sinasamo din yan sa Diyos. Amen ba? Lahat naman tayo dating ganun. Bulag, bingi, pipi. Lahat tayo. Pero salamat sa Diyos kasi nakalaya tayo. Amen. Bira mo, yung paniniwala ng tao, namana sa mga magulang, ang mga tao, ang hirap baguhin. Pero tayo, nabago. Isang dakilang himala ng Diyos yan sa atin. Yan ang sabi na, himala ng Diyos. Kapag nakita tayo ng pakasamang tao, tapos nabago, himala yan. Himala yan, nabago. Amin ba ba? Isang himala, sinasabi, himala yan na imposible yung mabago, pero nabago. Amin ba ba? Napakasamang tao yan. Pero himala yan, nabago. Kasi may nagpipray sa kanya, may nakikiusap sa Diyos, humiling sa Diyos, nanalangin sa Diyos, nagsusumamo sa Diyos. Amen. Kaya lang, mayroong mga tao na matagal masigtas. Mayroon nagpatuto na pastora yung 18 years niya panalangin yung kanyang asawa bago ma-born again. 18 years. Amen. Naglingkod pa sa Panginoon yung kanyang asawa nung maligtas.
grabe ang pasalamat niya. Kung bumitaw siya, maring hindi naligtas yun. Kaya yung ating mga pamilya na matigas ang puso, patuloy natin ipag-pray. Maging matyaga tayo sa ating panalangin. At darating ang panahon na ibibigay talaga yan ng Panginoon. Makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Amin po ba? Kaya yung pagsusumamo sa Panginoon, mahalaga yan. Yung panalangin sa Diyos, mahalaga yan. Yan ang ginawa ni Moises. Yan ang ginawa ni Pablo. Yan din ang ginagawa natin. Araw at gabi tayo nagpipray. Laging araw at gabing nakikiusap sa Diyos. Laging araw at gabing humihiling sa Diyos. Araw at gabing nanalangin sa Diyos. Araw at gabing nagsusumamo sa Diyos. Iligtas mo ulit yung aming pamilya. Buksan mo yung kanang mga mata. Buksan mo ang kanang mga isip. Buksan mo ang kanang mga puso sa mga salita mo, Panginoon. Amin mo ba? Himalaan ng Diyos yan. Tayo, mga himala tayo ng Panginoon, di ba? Amen. Mga himala kayo na Lord. Kung titingnan talaga natin, ang hirap natin maligtas, di ba? Kasi nakagisna natin yun. Yung paniwala na yun nakatatak sa ating puso. Ang hirap alisin, ang hirap baguhin. Kung dahil himala ng Diyos, nabago tayo. Nakilala natin ang lubos ang Panginoon sa ating mga buhay. Amin po ba? Kaya salamat sa Panginoon sa gabing ito. Sana sanggapin niyo yung pasanin na ibigay sa atin ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Huwag kang mag-alinlangan. Kasi paglilingkod yan sa Diyos. Paglilingkod yan sa kapwa natin. Amen. Sino ba gusto ng bigyan ng Lord ng Espiritu ng pasanin? Taas ang kamay. Woo! Dalawang kamay. Payag na payag kayo? Taas ka pong kamay ulit. Taas ang kamay. Gusto makita ni Lord yung kamay natin. Gusto niya bang magkaroon kayo ng pasanin sa puso niyo? Sa paglilingkod sa tao? Tulad ni Moises. Kaya, umpisa natin sa prayer. Pakiusap, kahilingan, panalangin, pagsusumamo sa Panginoon. Magkaisa tayo sa damdamin at isipan. Amen. Na maligtas ang mga tao sa mga bansa. Umpisahan ng Lord dito sa ating lugar. Sa Timbaw, sa Langkiwa, sa 24 barangay ng Binyan. Mayroong 30 bayan ang lalawigan ng Laguna at yung mga kalapit pa na mga lugar. Amen. Umpisahan natin. Makiusap tayo sa Panginoon. Magpadala rin siya na maraming manggagawa. Nuhibi na Mateo, verse 78. Napakadaming anin, sabi na Lord, kunti lang manggagawa. Makiusap tayo sa Panginoon. Humiling tayo sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Magsumamo tayo sa Panginoon. Magpadala sa maraming mag-aani sa kanyang anihan para makatuwang natin na abutin ang mga tao. Turuan ang salita ng Diyos sa mga tao. Pangalagaan ang mga tao. Na magkaroon sila ng kompasyon. Mapuspos sila ng Espiritu ng Diyos. Maging matibay ang kanilang panampalataya. Magkaroon sila ng pagmamahal sa Diyos. Amen. Maglingkod sila sa Diyos. Yun yung i-design natin. Huwag lang yung umuupo lang tayo tapos wala nangyari. Nasa atin na yan. Hingin natin sa Lord yung mga kaluluwa. Alam niyo dati, naalala ko, nung bago-bago pala ako sa mampalata kay Kristo, lagi kaluluwa ang hinihingi ko kay Lord. Kapag yung palang hinihingi mo, the best pala yun. Nagtataka yung mga pastor. Bakit lagi ako nagpupisiya sa mga conference? Nagtataka sila, bakit lagi akong puno ng Espiritu ng Diyos. Minsan, hindi nila ako maintindihan. Kasi yun talaga yung puso ko, humingi ng kaluluwa sa Diyos. Ang Diyos na nakaalam noon. Eh minsan, kahit na mga pastor pa rin, hindi ka maunawaan. Kasi may mga pastor na hindi naman talaga yun ang focus nila. Ako yun ang focus ko, kaluluwa ng tao. Kaya, lagi akong napupuno ng Espiritu ng Diyos. Lagi hinihingi yung kaluluwa ng tao. Kasi, dahil sa kaluluwa, si Kristo namatay. Yan ang kayamanan ng Panginoon. Kaya, mas the best na hingiin natin ang kaluluwa. Yung mga pangailangan natin, pinansyal, pagkain, inumin at damit. Isusunod na lang ng Lord yan. Pagtama ang motibo natin. Amen? Pagtama ang motibo natin. Isusunod na lang ng Lord yan.
Matthew chapter 6, verse 31, verse 32, verse 33. Amen. Alam na po ninyo yan. Unahin ang kanyang kaharian at mamuhay sa kanyang kalooban at lahat ng mga bagay idadagdag lang sa atin ng Panginoon. Hiningin natin yung kompasyon, hiningin natin yung pasanin sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin sa gabing ito. Hawakan na po natin yung gitara. Bago ako mag-pray, Lord, I pray na sa gabing ito, lagyan mo kami ng pasanin, Panginoon, sa aming mga puso. Lahat ang nagtaas ng kamay, ilagay mo sa puso nila yung pasanin, Panginoon. Yung compassion sa pamamahala, yung compassion sa kaluluwa, Panginoon. Yung pasanin, tulad ng pasanin ni Moses, yung espiritu ng pasanin, ilagay mo sa aming mga puso sa gabing ito. Hinayin namin ang karunungan mo, Panginoon. Hinayin namin palakasin mo kami, Panginoon, ng iyong espiritu. Tulad ng pagpalakas mo kay David, pagpapalakas mo kay Samson, pagpalakas mo kay Gideon, pagpalakas mo, Panginoon, sa mga taong nilukuban ng espiritu mo. Nukuban kami ng espiritu mo. Hinayin namin ang tulong, himala, kababalaghan, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. May pangaral namin ang magandang balita ni Kristo mula sa Pilipinas hanggang sa 240 na bansa. Panginoon, palawakin mo ang pangaral sa internet. Palawakin mo ang pangaral sa Impapoint. Palawakin mo ang ating pangaral sa YouTube, Facebook, sa radyo, sa television. Panginoon, provide mo yung aming malawak na financial resources, Lord. Ikaw ang aming provider. Lagyan mo kami ng compassion sa mga gawain sa simbahan. Salamat po sa gabing ito, sa pagtugon mo ng prayer namin. Sangka pa mo ng power ang aming prayer, bisa ang aming panalangin. Sangka pa mo ng power ang aming prayer, ang aming worship. Tugunin mo yung aming mga panalangin, Panginoon, sa gabing ito. Lagyan mo ng bisa yung aming mga panalangin. Sangka pa mo ng ka-power mo ang iyong salita. Bisa ang iyong salita. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabi ito. Ilagay mo sa puso namin ang pasanin. Tulad ng ibinigay mo kay Moises. Tulad ng ibinigay mo sa 70. Para maging katuwang ni Moises sa pasanin sa bayan, sa mga tao. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin mabuti ang Diyos. Napakabait ng Panginoon. Nagpapatawad si Lord sa kasalanan ng mga tao. Lord, bigyan mo kami ng espiritu ng pasanin, tulad ni Moises, tulad ng 70. Ilagay mo sa puso namin ang pasanin sa pangangalaga ng mga tao, sa pangasiwa, Panginoon, sa mga tao. Tinatanggap namin ang espiritu ng pasanin. Alam po ni Jesus. Tayo po'y dudulog sa Panginoon. Makiusap sa Diyos. Humiling sa Diyos. Manalangin sa Diyos. Magsamo sa Panginoon. Sa gabing ito. Hallelujah. Lahat ng gusto ng espiritu ng Diyos. Lahat ng gusto na may pasanin. Umawit sa Panginoon at lumapit sa Panginoon na mayroong pagpapakumbaba, panampalataya, at hilingin ang espiritu ng pasanin na dumaloy sa kanyang puso. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa gabing ito. Hinihin namin ang karunungan mo, Panginoon. Hallelujah. Tanggapin mo sa gabing ito ang aming panalangin ng aming pagpupuri. Gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinang dahil
tanging pangalan. Lord, ilagay mo sa amin Dapat na ang espiritu ng pasanin. puri Tulad ng ibinigay mo kay Moises, tulad ng ibinigay mo sa 70, Panginoon. Jesus. Wala kang lalagpasan sa amin. Walang gaganda pa sa iyong ngalan. Wala nang iinam dahil I-desire natin tanging ang espiritu ng pasanin. Si Lord kasama natin. Matthew chapter 18, verse 18, verse 19, verse 20. Ano may pagbawal niyo sa lupa, pagbawal sa langit. Paintulot niyo sa lupa, paintulot sa langit. Ano man pagkaisahan ng dalawa, ipagkaloob ito ng Ama sa langit. Sapagkat saan man dalawa tatlo nagkatipon, narito ang Lord sa ating kalagitnaan. Kasama natin ang Panginoon. Kilalanin natin ang mga salita ng Diyos. Dalay kaligtasan. Pwede ba tayong lumapit sa unahan? Tanggalin natin yung mga upuan natin. At i-desire natin ang espiritu ng pasanin. Panginoong Jesus, tanging pangalan dapat Yes! Hallelujah! purihin. Punuin mo kami ng espiritu mo. Jesus, Espiritu na nagbibigay ng pasanin kapayapaan sa buhay ng bawat tatanggap ng espiritu ng pasanin. kagalakan. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alinlangan. Jesus, Napakasarap na mayroong pasanin. Sabi ni Kristo sa Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin. Sa ganitong paraan matutupad niyo ang mga kautusan ni Kristo. Matutupad na natin ang mga kautusan ni Kristo kung tayo magkaisa sa pasanin. Yes! Hallelujah! Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, Palakasin kami ng Espiritu ng Diyos tulad ng pagpalakas kay David, kay Samson, kay Gideon. Kung paano na nilupig ang kanilang mga kaaway sa pamagitan ng kalakasan ng banal na Espiritu. Palakasin mo rin kami, Panginoon. Jesus, Yes, hallelujah. Panginoong Sangkapan mo ng kapangyarihan mo yung salitang, bisa ang salitang. Sangkapan mo ng kapangyarihan mo yung aming panalangin, bisa ang panalangin namin. Sangkapan mo ng power mo ang aming pagpupuri. Sangkapan mo ito ng bisa, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. lahat, Panginoong I-desire natin na ibaba sa atin na Panginoon yung espiritu ng pasanin, o espiritu ng compassion, espiritu ng pamamahala, espiritu ng pangalaga sa kawan. I-desire natin na maramdaman natin ang pag-iyak sa kaluluwa. Makita natin ang kahalagaan ng kaluluwa ng tao. Hingin natin yung mga kaluluwa ng ating pamilya. Hiningin natin ang mga kaluluwa ng mga tao. Ipanalangin lang sa Diyos sa patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Ika'y kagalakan. Yes, hallelujah. Jesus, Purihin ka, Panginoon. dalay Sa araw na ito. kaligtasan. Purihin ka. Ilagay mo sa puso ni Ruby Candy ang pasanin Jesus, sa kaluluwa. I-desire mo ang kaluluwa ng pamilya mo. I-desire mo yung kaluluwa ng mga tao. Hingin mo sa Diyos na bigyan ka ng pasanin ng Panginoon sa pangalagaan ng kaluluwa ng tao. Jesus, Punuin mo sa loob ng Espiritu. Purihin Hingin natin yung mga kaluluwa ng tao.
Ilagay mo sa puso namin Lord, yung compassion sa kaluluwa ng tao. Open my eyes, Lord. Jesus, Buksan mo mga puso namin kay sa pagmamahal sa kaluluwa ng tao. Jesus, dalay kalikasan, purihin ka, Panginoon. Ilagay mo sa puso namin ang pasanin, Lord. Hinihin namin ang kaluluwa ng aming pamilya. Hinihin namin ang kaluluwa ng mga tao. Ang espiritu ng pasanin, ilagay mo sa buhay ni Ruby Bokol. Ilagay mo sa puso namin ang pasanin, Lord, sa aming pamilya, sa mga anak namin, sa mga tao. Ilagay mo sa puso namin ang pagmamahal, ang pasanin sa kaluluwa ng tao, sa pamilya namin. Una, espiritu ng pasanin, bumaba ka. Bumaba ka, bumaba. Desire, nais. Hallelujah. I-open mo Lord ang puso namin. Hallelujah. Ilagay mo Lord sa puso namin yung disiplin, yung pasanin sa kanyang pamilya. Mangusap ka sa amin sa gabi ito. Ilagay mo sa puso namin ang pasanin sa kaluluwa ng tao. Tulad ni Moises sa 70. Tinatanggap namin ang kapasaning ito, Panginoon. Tinatanggap namin ang pasaning ito, Lord. Tinatanggap namin ang pasaning ito, Lord. I-desire natin lahat ang pasanin sa kaluluwa. I-desire natin. Hingin natin ang kaluluwa ng ating pamilya. Hingin natin ang kaluluwa ng mga tao. Yes! Hallelujah, hallelujah. Ilagay mo sa puso namin doon ang pasanin. Espiritu ng pasanin. Espiritu ng Diyos. Sa puso namin. Palakasin mo kami, Panginoon. Tinatanggap namin sa aming mga puso ang espiritu ng pasanin. Tanggapin natin sa ating mga puso. Malibang ito'y tanggapin natin, maranasan natin. Malibang ito'y paniwalaan natin, matatanggap natin. Hingin natin ang kaluluwa ng ating mga pamilya. Ilagay natin sa puso natin ang pasanin. Sabihin natin, tinatanggap po ang espiritu ng pasanin sa aking puso. Hingin natin ang kaluluwa ng ating mga pamilya. Banggitin natin sila sa Panginoon. Banggitin natin sila sa Panginoon. Banggitin natin sila sa Panginoon. Isa-isahin natin sila sa Panginoon. Kilala natin sila. Banggitin natin yung mga tao. Ilagay ng Lord sa puso natin ang pasanin. Malibang ito'y tanggihan natin, hindi natin matatanggap. Tanggapin natin ang espiritu ng pasanin. Ilagay sa puso natin. Touch. I-touch mo yung mga puso namin, Lord.
Malibang ito'y tanggapin natin, saka natin maranasan ang espiritu ng pasanin. I-design natin, hingin natin ang espiritu ng pasanin. Patuloy natin hingiin sa Panginoon. Mabukas ang langit pa sa atin. Ipagkaloob na Lord yung kanyang espiritu sa atin. Isa-isahin natin sila. Isa-isahin natin sila. Ilagay na Lord sa puso natin ang espiritu ng pasanin sa kaluluwa, sa pamilya natin in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Receive! Espiritu ng pasanin. Compassion. Panginoong dakila. Ilagay mo Lord sa puso namin ang espiritu ng pasanin. Ilagay mo Lord sa puso namin ang espiritu ng pasanin, Lord. Pangyarihan, hari na Palakasin mo kami, Panginoon. Palakasin mo kami, Lord. Palakasin mo kami, Lord. Ngalan po ni Jesus. Palakasin mo kami, Panginoon. Ilagay mo sa puso namin ang kompasyon. Pasanin sa pamilya namin. kay kagalakan. Ilagay mo ito sa puso namin, Panginoon. Jesus, Maramdaman namin na umiyak kami sa kaluluwa ng tao. tasa Nagmamahal kami sa mga makasalanan. Nagmamahal kami sa mga kaluluwa ng tao. Panginoon. Ilagay mo sa puso namin ang kabigatan sa kaluluwa. Malibang ito'y tanggapin natin, hindi ito papasok sa atin. Iyak natin yung ating mga pamilya na wala pa sa Panginoon. Iyak natin yung mga kaluluwa ng tao. Jesus, dalay kaligtasan. Yes! I-receive natin patuloy. Tanggapin natin ang espiritu ng pasanin. Jesus, Manalangin tayo sa Diyos para sa ating mga pamilya. Mag-pray tayo sa Panginoon para sa kaligtasan ng ating pamilya. Mag-pray tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Diyos. Ipanalangin natin sila. Malagay sa puso natin ang pasanin. dalay kaligtasan. Yes, hallelujah. Sabihin natin, Lord, ilagay mo sa puso ko ang espiritu ng pasanin, espiritu ng compassion. Panalangin sa aking pamilya. Paghingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan ng ating pamilya. Kapayapaan, Jesus, Pasanin. ika'y kagalakan. Pasanin. Jesus, Welcome, pasanin. dalay kaligtasan. Espiritu ng pasanin. Pumasok ka sa puso namin. Purihin I-design natin. Panginoon. I-design natin. Jesus, Manalangin tayo sa Diyos para sa pamilya natin. Manalangin tayo sa Diyos para sa pamilya natin. Itangis natin sila sa Panginoon. Hingin natin sila ng tawad sa Diyos. Tulad ng paghingi ng tawad ni Moises sa Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Lord! Purihin ka, Lord! Espiritu ng pasan. Dumaloy ka rin sa puso namin. Maliban ito, hingin natin. Patuloy tayong mag-pray sa Panginoon. Patuloy tayong dumulog sa Panginoon para sa pamilya natin, sa mga tao. Patuloy tayong manalangin sa Diyos para sa kaligtasan ng ating pamilya. Tulad ng pagdulog ni Moises sa Diyos, paghingi ng tawad sa kasalanan ng mga tao. Malibang ito i-desire natin, hingi natin, matanggap natin. Lord, I pray, ilagay mo sa puso namin ang pasanin para sa mga tao, sa mga makasalanan, sa may mga sakit,
sa mga ginapos ng demonyo, Panginoon. Pagpalain mo yung mga puso namin. Ilagay mo sa puso namin ng compassion sa may mga sakit, sa mga ginapos ng demonyo, sa mga makasalanan, Panginoon, Panginoon ko. Iligtas mo yung kontinente ng Afrika, mga bansa sa Afrika, kontinente ng Asia, mga bansa sa Asia, kontinente ng Europe, mga bansa sa Europe, kontinente ng North America, mga bansa sa North America, kontinente ng Oceania, mga bansa sa Oceania, kontinente ng South America, mga bansa sa South America. Abutin mo sila, Panginoon. Palawakin mo ang pangaral natin sa Himpapawid. Palawakin mo ang pangaral natin sa internet. Palawakin mo ang ating pangaral sa YouTube, sa Facebook, sa radyo, sa telebisyon. Loobin mo na aktual kami makarating sa kanila, Panginoon. Gumawa ka ng himala, Lord. Bigyan mo kami ng interpreter, Panginoon, sa mga bagay nito. Salamat, salamat po. Ikaw ang karunungan namin, Panginoon. I-provide mo yung aming malawak na financial resources para sa aming mission, Panginoon, sa medical mission. Salamat, salamat po sa gabing ito. Salamat, salamat po sa gabing ito. Ilagay mo sa puso namin ang compassion, ang pasanin. Nalagay mo sa puso ng Meso sa 7 po, kay Pablo. Salamat, salamat po, Lord, sa gabing ito. Patuloy mo kami palakasin. Patuloy mo kami pagpalain. Lalo sa mga darating namin okasyon, December 15. Lagyan mo rin kami ng pasanin doon sa mga kaluluwa ng tao. Salamat, salamat po. Pag-isahin mo kami sa isip at damdamin. Pag-isahin mo kami sa isip at damdamin, Panginoon. Alam po ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Kay Kristo ang papuri. Pasalamat, pagsamba at paglulati. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen.